Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Talakayin po natin sa maigsing minuto itong pinamagatang Be Filled with the Holy Spirit. Yung tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Pagka po tinanggap niyo ang Panginoon sa inyong puso at buhay, ay tinahanan kayo ng banal na Espiritu. Yung mga totoong nanampalataya sa Panginoon, tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang puso at buhay, nagsisi ng kanilang mga kasalanan, tumahan ng Holy Spirit sa isang tao na naging mananampalataya. Pero iba po yung usapan pagdating doon sa mapuspos ka ng banal na Espiritu. At napakahalaga po nito, yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Alam niyo na nagkukulang na ng manggagawa doon sa Book of Acts, sa early church history ng Book of Acts. Isa sa pamantayan na hinahanap nila ay yung puspos ng Espiritu at ng karunungan. Makikita niyo yan sa Acts chapter 6 verse 3 na pumipili sila ng mga mananampalataya na nandun yung qualification ng kapuspusan ng banal na Espiritu. At nakita nila yan doon sa mga tao. Unang binanggit doon ay si Esteban. Sa Acts chapter 6 verse 5, nakalagay, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. At nandun pa ibang mga pangalan ng napili para sa gawain ng Panginoon. Ngayon, malinaw po sa Ephesians 5:18, sa last phrase niya, na be filled with the Spirit. Instead daw, yung Ephesians 5:18 ay wag daw tayong uminom ng alak na nakalalasing na kinaroroonan ng kaguluhan. Wag daw yung alak ang pumuspos sa atin. Rather, ang pumuspos sa atin ay ang banal na Espiritu. Ngayon, hindi po yan instant. Hindi po yan overnight. Hindi po yan mabilisan. May kinalaman po yan sa ating daily walk with God. Ulitin ko po, yung kapuspusan ng banal na Espiritu may kinalaman sa ating daily walk with God. Ito, yung mga ilang pamantayan na pwede ko sabihin. Hindi ko sinasabing ito lang po pero at least ito dapat mangyari sa atin when it comes to be filled with the Holy Spirit. Yung daily walk with God natin, dapat nakikita sa atin na namumuhi tayo at humihiwalay sa kasamaan. Yun. Mahalaga po yun, namumuhi at humihiwalay sa kasamaan. Next is nakababad tayo sa salita ng Diyos. Importante po yun. Yung prayer life mo, yung devotion mo, meditation mo, nagme-memorize ka ng salita ng Diyos, isinasabuhay mo. Ano pa? Iniingatan natin ang ating patotoo. Ano pa? May paninindigan tayo sa katotohanan. Yan, mga katangian. Yung kay Apostol Pablo rin, doon sa Galatians, yung I die daily. Pinapatay mo yung nais ng iyong laman at ang gusto mong masunod, yung makaluluwalhati sa Diyos. Mga ilang pamantayan pagdating sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Sa 1 Thessalonians 5:19, may nakalagay doon, quench not the Spirit. 1 Thessalonians 5:19. Sa Ephesians 4:30, may nakalagay doon, grieve not the Holy Spirit of God. Ano pagkakaiba nito? Be filled with the Holy Spirit, quench not the Spirit, grieve not the Holy Spirit. Ito po yan. Ang grieve not the Holy Spirit ay ganito, may pinagagawa ang banal na Espiritu sa'yo, tapos ayaw mong gawin. Dahil ayaw mong gawin, yung pinagagawa ng banal na Espiritu, nag-grieve siya. Yung quench not the Spirit sa 1 Thessalonians 5:19, ito naman yung ayaw ng banal na Espiritu na gawin mo, ginagawa mo naman. Baliktaran sila. So para tayo ay makaagapay doon sa be filled with the Spirit of God, kailangan na iintindihan natin yung quench not the Spirit at saka grieve not the Holy Spirit. Kung may pinagagawa ang Diyos, gawin mo. At yung ayaw ipagawa ng Diyos, huwag mong gagawin. So I hope may napulot kayo. Uulitin ko po, may kinalaman to sa ating daily walk with God. Hindi po to parang pinulot lang puspos ka agad. So hanggang dito na lamang po muli ang inyong lingkod.
At sign off ulit tayo. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.